So, ES353, Technopreneurship. Our video presentation is all about Lean Six Sigma by Group A's Active Carbonara Engineering. So, our members are Pizarro Lance Christian, the Hustler, Lam Christian Mark, Hustler, Suiza Anthony Carr Edward, Hipster, Teres Joshua, Hipster, Posticon Erwin, the Hacker, and Moresco Miko Harvey, the Hacker. So, let's go to the next page. So, dito sa pangalawang page natin, not one ever got rich working 9 to 5 hours. Sinabi to ni Sanju Art of War, probably. So, ang ibig sabihin lang nito, sabi ni Sir Marvin, kahit sino, wala talagang kumita. I mean, yumaman. So, pag nagtrabaho ko ng 5 to 9 hours, lahat ay business. Mga passive income, walang ginagawa. Kaya sila lumalaki yung kanilang kita. So, yun lang ang ibig sabihin ng quote na to. So, next slide tayo. Kay Warren Buffett. So, risk comes from not knowing what you're doing. So, sabi nga rito, walang risk kung alam mo talaga yung ginagawa mo. Ulit-ulit dito sinasabi ni Sir Marvin. So, let's move on to the quotes. A big business starts small. Richard Branson. So, ito, bagong quote to. Sabi ni Richard Branson, lahat ng malaking business tulad ng Jollibee, nag-start lang sila sa pinakamaliit na business. Ang maliit na business, for example, kuwari kay Diwata. Maliit na business na si Diwata. Sa ngayon, lumalaki na, may branch na sa official branches. So, let's proceed to our next slide. The lean production. So, sa lean production, the lean production is a methodology of increasing the speed of the process within a business by cutting out waste. So, ang concept lang talaga ng lean production ay ang mag-cut ng waste para mapadali lang yung process. So, ano nga ba yung mga waste na pwede tanggalin o i-cut off sa business natin para mapadali lahat ng process? Tapos mapadali din yung income natin, may mga revenue. Makatipid tayo, gano'n. So, ang una sa atin mga waste is any part of business which doesn't add any value. So, yun yung part ng business natin na hindi talaga nag-a-add ng kahit anong value. Magbibigay lang ako ng example ay yung kunwari sa mga fast food restaurant, gano'n. Yung mga ways na hindi nag-a-add ng value, kuwari sa customer yung pag-order, na-realize ngayon ng mga fast food chain natin na hindi nila kailangan ng mga magtatanggap ng order. Pwede yung customer na lang yung mag-slide. Tapos mag-click sa device nila, di ba? Tinatap na lang doon yung order ng customer, tapos bibigyan nila sa cashier. So, hindi nyo na kailangan na madaming cashier. Dalawang cashier na lang mag-i-input ng order nyo. Iabot na lang to, di ba? Mas mabilis yung process. Kesa sa dati na multiple cashier, pipila pa yung mga tao, tapos matagal pa sila mag-decide. Diba? Doon, pipindutin na. Ito na lang. So, yun lang yung example sa waste. So, marami pa tayong matutunan dito sa waste. So, move on tayo sa where did lean came from. So, yung lean thinking originated at Toyota from its production system. So, yung original ideas were formulated by Sakichi Toyoda in the 1920s and 1930s. So, ano lang to? It's only made the leap to full implementation in the 1950s. So, doon nagsimula ang lean thinking or yung lean natin. So, next slide natin. So, ito nga yung sinasabi ko kanina. Yung mga ways natin sa business na hindi naman talaga dapat kailangan. So, yung the 8 ways in lean production. So, tinatawag dito na Team Woods, rather. So, ways of lean, unutilized skills, overproduction, defect,
inventory, transportation, motion, and and waiting over processing. So dito tayo sa 8 ways in lean production. So ito, hindi to masyadong pagkakasunod. So dito ba tayo sa transportation? Transportation, ito yung T sa things wood, and then yung I, inventory, and then yung M, motion, and yung W for waiting, O for overprocessing, overproduction, and D for defects. Tapos yung S natin sa team woods, etong skills, unutilized skills. Kaya siya S. So, balik na tayo dito sa pwesto natin. Transportation. Unang-unang letter sa things, letter T. Unnecessary moving things, equipment, parts, tools, and materials from one location to another. So, madaling salita, unnecessary moving sa malalayo. Transport ng mga product mo, ganun, ng mga raw materials mo. Example dito, multiple people reviewing the same document. So, kung baga may isang document lang tapos 5 kayong titingin pang ganun, di ba? Unnecessary moving things, di ba? Emailing information between people or department. So, yung pag-i-email mo ng information sa people pa. Pagkatas ng people, lalagay niya sa department. So, diba? Between pa, unnecessary transportation and moving inventory between storage areas. So, makita niyo dito sa forklift, pag malayo yung raw material sa pinakagagawa ng production, siyempre, matagal yung process nun. Habang naghihintay yung machine, parating pa lang yung forklift, magbibigay ng raw material, di ba? Ganun lang yun. So, moving equipment or files between workplaces. So, ito, sa isang example, dito, matatraffic pa yung magbibigay ng files, di ba? Sa mga work areas. Napakalayo pa. Pwede namang online, di ba? Isang click lang sa online. So, yung pang na-realize ng mga company nun, yung mga meeting, pwede namang online. Hindi na kailangan hintayin lahat na dumalo. Di ba? Makakatipid sila ng resources. Di ba? Pag meeting, kailangan pa nila ng food, water, para sa mga nag-meeting, kailangan pa ng mga presentation, kailangan pa gumayak na mga sa meeting. Time consuming. Kung nag-zoom na lang kayo, kahit hindi kumain yung mga yan, nasa bahay na, di ba? Yung concept, transportation. Inventory, making more than customer demand, building up unnecessary stocks. So, mabukul na talaga yung inventory mo na mga walang kwentang bagay. Gano'n. So, dito, sa mga example natin, move lang ulit tayo yung camera natin dito. So sa gawin dito, sa mga example natin, valuable floor storage space filled with unused item. So, ang ibig sabihin lang nito, kung wari, meron kayong cabinet nakaharang sa kusina nyo. O, di ba? Kaysa gawin yung another grilling station nyo, ginawa nyo lang siyang cabinet, lalagyan ng mga pampunas. Unnecessary. Kaysa gamitan nyo ng pang-grill nyo, pwede sana, tinanggal nyo na yung cabinet doon, nag-grill na lang kayo doon, mas dodoble may production nyo sa pag-grill doon. Di ba? Yun lang yun. Unnecessary sa workplace na nakalagay yung cabinet. Example, sa kwarto ko, may aparador, may cabinet na ako. Naanin ko na aparador ko. Ang laki-laki nakaharap sa kwarto. Unnecessary, di ba? Kung tinanggal ko na, nilagay ko ng TV. Meron pa akong entertainment. So, dito naman, storing aging assets that quickly become obsolete. So, example nating picture ay itong daga na to. Ayan, yung daga na yan. Yung example sa daga na yan, sa sobrang pagka-expired ng item na nilagay, namatay na yung daga. So, example, yung mga fresh milk. Di ba kayo nagtataka yung mga fresh milk laging nasa likod? Tapos yung may expired laging nasa harapan.
Kasi yung nasa harapan, yun ay kukunin ng mga tao. Diba? Para maubos na agad yung pa-expired kaysa masayang. Kaya yung mga ibang lola, pagkaabot-abot pa doon sa dulo para makuha yung pinaka-fresh. Kasi yung mga rep talaga sa mga convenience store, 7-Eleven, sa likod nila nilalagay mga bago. Andun sila sa likod dadaan. Talagay nila bago sisimula. Kasi yung mga nasa harapan, matutulak lang. Nasa harapan na yun, hindi yun yung pinakabago. So, ganun lang yun. Para makuha agad yung mga lumang items, hindi masayang yun. Sa pag-i-store. Sa pangatlo, inventory or materials piling up before a complicated process step. So, ito pa. Kuwari example, madami kang order ng plywood. Ay, hindi. Isa lang yung may umorder sa'yo isang plywood lang. Tapos, tinulakan ka ngayon ng limang wood logs. Napakadami yun. Isa lang naman plywood na kailangan mo. Ngayon, dumating yung time na hindi na nagamit, nabasa lang. Ang pangit na ng wood mo, hindi na dry yun, di ba? Bumagyo lang, nasira lang. Hindi mo nagawang plywood kasi walang umorder. Ganun lang yun. Ang maganda pang example yun sa buy one take one na burger. Nagluto ng burger hanggang sa wala palang order, di ba? Akala mo lunchtime na yun. Magluluto na ako madaming burger. Wala palang umorder burger. Gusto nila hotdog. Hindi, yari ka. No? Yari ka sa boss mo. Yun ang example no? So, balik na tayo sa ating pwesto. Next slide na tayo. Motion. Ito yung example kanina, unnecessary step. Na paglalakad. Unnecessary motion. Unnecessary movement. People walking to get things which should be located closer to the point of use. So, examples nito, storing frequently used tools and materials in hard-to-reach places. So, sa madaling salita, sabi ko nga kanina, So, sa madaling salita, sinabi ko nga sa inyo kanina, yung mga bagay na mahirap, na malayo pa yung panggagalingan, di ba? Yung sa pag-deliver ng raw materials, sa pagpaprocess, malayo pa, ganun. Ang tagal-tagal makakapunta ng kuwari, ito yung conveyor. Ito yung material, ito yung magpaprocess. So, ang layo pa lang ganun para mag-process ng machine, di ba? Kung magkatabi lang yan, lalagay na ganun, lagay na siya nilagay, process machine. At wala nang extra motion, di ba? As working place not organized in order of the process being performed. So, pag hindi talaga kayo organized, siyempre iba-iba yung order ng gagawin mo. Kuwari sa thesis, nag-chapter 5 ka na agad, hindi ka nag-chapter 1. Kasi pa yung gagawa mo. Unnecessary step. Ginagawa mo na yung chapter 5. Ibig sabihin, ma-stop lang yung motion mo. Wala ka nang gagawin. Hihintay mo pa yung previous na chapter para makagawa yung conclusion mo, di ba? Paghihintayan pa kayo hanggang sa masira na yung process nyo, di ba? Ang daming unnecessary na motion. So, ito na. Having to open multiple software application. So, ito, magandang example dito pag editing software. Pupunta ka pa sa YouTube. Kukonvert mo pa sa MP4. Tapos kukonvert mo pa sa MP3. Pe-paste mo pa. O, di ba? Pupunta ka pa sa Facebook. Kukonvert mo pa sa MP4. Diba? Kung kinuha mo na yung link, pinaste mo na sa software, doon na yun. Kukonvert na sa MP4 yun. Para yung file mo, punta ka lang sa documents, pinutin mo na agad doon, hindi mo na kailangan i-paste doon yun. Pag may file ka na doon, pwede mo i-convert doon in a certain document. Hindi kung saan sa kapang website pupunta para ma-convert. Kumari, sa PowerPoint, gusto mong gawin PDF PowerPoint. Upload mo pa yung PowerPoint mo sa internet para convert to PDF. Tapos pa PPT to PDF. Pwede naman direkta sa PowerPoint, may lagay naman yung file. Tapos select mo lang, save as PDF. Kung necessary, punta ka pa mag-wifi ka pa para mag-convert. Unnecessary process being performed sa mga application. So, punta na tayo sa excessive clicks required for perform routine. Ito na yung mga clicks na to.
kung ano-ano yung paggagawin mo para lang makapag-permission ka. Example lang to, example. Kuwari, gumawa ka ng plano. Binigay mo sa supervisor mo. Tapos yung supervisor mo, binigay sa'yo sa supervisor ng supervisor. Tapos yung supervisor ng supervisor mo, binigay sa supervisor ng supervisor ng supervisor mo. At then namin na namin supervisor. Kung nag-hire ka na lang ng pinakamagaling supervisor, doon mo na ipapas. Tapos siya nag-approve. Eh, ganun lang yung extra motion, wala na extra. So, next na tayo. Ay, ito pala. Example pala tayo muna. Nakalimutan kong banggitin ang picture dito sa bata. Di ba? Example yan ng extra motion. Hindi mo na, ay, hindi mo naman kailangan mag-handstanding para uminom dyan, di ba? Pwede naman nakaupo ka lang eh. Pwede ka naman nakaupo na lang dyan eh, para uminom eh. Ito, nag-handstanding pa para uminom. Extra motion yun, hindi mo naman kailangan. Hindi man required mag-handstand ka pa para uminom. Tapos dito, kung ano pa yung pinagkagawa ng tao na to. Wala. Kung ano pa pinagkagawa niya. Pero dami pang araw-araw sa punta. Pwede namang kinuha niya yung box dito, lagay doon. Diretso na agad. Kung saan pa siya pumunta. Hindi organized, di ba? Di ba? Di ba? Get yun na yun. So, ang susunod na unnecessary motion, kunwari, dito, pang maggagawa ako ng PPT, bubuksan ko pa yung PowerPoint. Tapos, pupunta pa ako sa Facebook. Pwede naman, I mean, dinownload ko yung, binuksan ko yung isang PowerPoint. Tapos nabukas ulit ako para mga PowerPoint para i-copy-paste. Pwede ko nang buksan yung PowerPoint, na file sa PowerPoint, di ba? Para yun yung gamitin ko. Hindi yung ka-copy-paste ko yung laman ng PowerPoint, i-paste sa PowerPoint. Lagay mo na yung file ng PowerPoint sa PowerPoint. Sa PowerPoint. Pag guess nyo yun, guess ko na rin yun. So, next. Next sa motion, waiting. Pinaka-wasting sa business. Delays between operation because parts are missing, stop work waiting for parts, machine, or people. So, example include being unable to complete a step until receiving a file. So, kanina nga, sa example ko, pag magre-research, ginawa mo na agad yung chapter 5, tapos wala pa kay chapter 4. Ano yung conclusion mo doon? Di ba maghihintay ka pa? Madedelay yung trabaho mo. So, wala ka nang gagawin. Di ba? Maghihintay ka na ulit. Grabe ba? A process that stalled due to a missing signature. So, ito pa, matatampakan yung mga document kasi hindi mo process, wala pang signature. Signature ng supervisor, hindi pa malagay. Grabe talaga. So, same lang siya ng process step that requires the attention of a busy subject matter of expert. So, kung yung president nyo palaging wala, hindi niya mapirmahan yung mga maliliit na documents, huwag nyo muna ipadaan doon. Sa supervisor nyo na muna ilagay. Siya na magbibigay sa president or kaya sa secretary. Parang hindi na makapag-wait. So, yun lang naman sa waiting time. Para mabuwasan lang ang waiting time, mapabilis ang process at ang ating review. So, over processing. Duplicate or redundant operation, performing wasteful steps that are not required often because we are always do it this way. So, hindi ibig sabihin na ito yung nakasanayan mo na step. Hindi na agad yung gagawin mo. Kuwari, pang magdi-derivative ka, nasanay ka sa 3-step mo. Di ba? Hindi ibig sabihin sa lahat ng pag-differentiation mo, mag-3-step mo ka. Pwede kang mag-research ng ibang paraan. Kuwari, derivation formula, di ba? Yung x squared, gagawin mo na 2x. 2x, di ba? Dali lang, di yung magti-3-step rule na pag-limit ka pa, di ba? Napakadaming over-processing. So, example nito, redundant process step. So, yun nga, 3-step rule, paulit-ulit. Para makuha mo yung value ng 2x, ng x squared na 2x. Filled on forms required unused information. So, kasama na rin yun sa sinabi kong derivative. The additional of feature or service that customer don't need. So, kuwari, sa mga fast food, gano'n. Yung mga additional feature nila na hindi naman kailangan ng customer talaga. Kuwari,
hindi naman kailangan ng customer na may taga-bukas lagi ng pinto sa mga ay hindi pala fast food, convenience store, di ba? Kita mo sa 7-Eleven, halos nawala na yung mga taga-bukas ng pinto na security guard, di ba? Konti na lang yung security guard sa mga 7-Eleven. Kaya yung ibang 7-Eleven na hold up na eh. Nawawala na kasi yung mga security guard. Kasi hindi naman kailangan ng taga-bukas pinto. Yun yung nakita ng problema. Pero kailangan pa rin talaga ng security guard ko. Ang ginano ko lang doon, yung mga taga-bukas pinto. Kailangan, kaya naman ng customer yan. Kailangan is extra feature. So another example, providing a higher level of quality than required. So ito, kung wari, si Dance, nagpagawa ng PPT. Grabe. Yung gusto niyang PPT, yung may transition, merong animation, tapos yung gagawa ako, ano wala ko sa PPT, di ba? Magaling lang ako mag-drawing, pero di ko kaya mag-animation sa PPT. So, overprocessing. So, next tayo. Overproduction. Making too much or too many completing a task before it is needed. Making products that the customer has in order. So, kanina nga, sa sinabi ko sa mga inventory, parang gano'n sa inventory, yung isa nag-order ng burger, tapos lunchtime na, akala mo lahat order ng burger, niluto mo na lahat ng burger. Tapos nung nagdatingan yung tao, hotdog pala gusto nila. O dahil luwi na raw. Napakadami mong product na burger bago sila mag-order, diba? Excuse me. Example din ito sa plywood, diba? Ang dami mong kahoy na naka-stack, tapos isang plywood lang yung ginawa mo. Overproduction. Na pinulak mo yung kahoy. Diba? Tapos gagawa ka ng bahay, diba? Ang dami mong bakal, tapos yung semento mo, dadalawa. Grabe, overproduction. Example include, ang example natin ay include niya, selecting reply all for emails that only a few need to see. Kuwari sa GC, si Erwin nagpapasend ng sagot. Si Erwin lang nagpapasend siya ng sagot. Tapos, nag-send ka ng sagot ng assignment mo sa GC. Kasi Erwin lang naman naghihingi. Sa GC yung binigay. Di ba? Overproduction. Ang dami na copy. So, ito rin yun. Creating unnecessary large batches, printing 20 copies of report that only 3 people will read. So, ito rin din sa kanin. Paano pa yung binigay mong papel, tapos dalawa lang pala yung kailangan nilang basahin, di ba? O kaya dalawang tao lang babasa, tapos limang papel yung pinili. So, lugi ka talaga doon. Overproduction. So, dito tayo sa defects. So, malapit na tayo. Team Woods. Sa D na tayo. Malapit na tayo sa S. Dulo ng Team Woods. So, sa defects, failing to produce a quality part the first time, generating rework or scrap. Not delivering the product or service right the first time. So, kuwari sa iPhone, ang daming errors. Sa example included. Ang daming errors na nag-occur over and over. Tapos yung customer, yung dissatisfaction niya, bumababa yung process, di ba? Tapos yung hindi siya satisfied sa mga process ng iPhone, no? Lagi sila nagre-reklamo sa battery, tapos hindi pa inaayos. Ngayong iPhone 15 lang inaayos, grabe ba, di ba? So, sa fixing paperwork that is improperly or insufficiently filled. So, ngayon, hindi na filled lahat ng ng employee mo. Tapos ikaw pa yung mag-aayos, di ba? Ipipil mo pa para sa kanila yung mga lead nilang blank pages, ganun. Any action that causes the wrong next step, such as shipping too many or too few units. So, yun lang mga example natin sa defects. Sa skills, madami ritong nagagaya, lalo na sa NUSD. USD tuloy.
sa sa college, gano'n, sa mga school. Nasasayang lang ang mga skills dahil sa mga napipiling course na hindi nila magagamitan ng skills. Yun lang example nito. So, failing to use skills and capabilities of the workforce, not listening to people, using their knowledge or learning from past mistake issues. Example, requiring employee to constantly ask for a permission or approval, not offering employees the training to expand their abilities. So, walang training. So, paano ma-improve ng employee mo yung skills nila, di ba? Mawawala yung capabilities nila, di ba? Yung mga potential nila, hindi nyo ma-improve. May-improve to, although may-improve to sa certain time, matagal pa, di ba? Masasayang lang. Kung na-improve na to nung una pa lang, ay di na nagagamit na ng company mo yun. Yes yun? Gets na yun. Requiring those with specialized skills to perform unskilled activities. So, kung wari ulit, si Lance, wag naman si Lance, kaya pa si Lance. Si Ace, magaling siya mag-math, tas electronic stuff. Pinagwalis mo lang. O di ba, sayang yung skill niya. Pinagwawalis mo magaling naman sa math. Kaya niyang isolve yung electric problem ng circuit sa company. Kikirchop niya lahat yun. Kahit anong pa mang problem yun, di ba? Tapos pinagwalis mo lang. Di ba, sayang lang yung skills. Imbes na ma-solve yun na yun, nagwawalis lang yung nakapag-solve. Tapos, example pa nito, sila. Ngayon, Chinese yun. Magaling sa business. Pero sa anong nilagay? Sa public serving. Business nga eh. Ano yun, si Dewata. Tatakbo bilang public servant. Business yung ano niya. Diba? Yun ang example ng skills. So, doon nagtatapos ang part ng Team Woods. So, laging tandaan, Team Woods. Transportation, inventory, motion, waiting, overprocess, overproduction, defects, and skills. So, following that, the Lean Toolbox. The Lean Toolbox is composed of 4 elements, which are the 5S, GIT production, which stands for Just-in-Time Production, Full System, and Kanban. So, simula tayo sa the 5S. So, the 5S is known to be an antidote to waste. So, ano nga ba yung 5S? Yung 5S is nanggaling sa 5 Japanese na word na pagka translate to English, nangangahulugang sort, set in order, shine, standardize, and sustain. The 5S method originated in Japan and it was formalized and popularized in the 1950s and 1960s. It is a part of the lean management which evolved from the Toyota Production System or TPS. So, sinasabi dito, bago ma-perfect tong 5S, Toyota Production System yung tawag sa kanya. Or dito siya nanggaling yung 5S. Baga, ito yung tatay niya, parang ganun ba? Tapos si 5S yung perfect na. So, by Taichi Ono and Eiji Toyoda with Japanese industrial engineers in the 1950s, ayun nga, yung the 5S nanggaling sa kanila. Since then, the 5S method has become a widespread practice. Pero sa ibang lugar, yung 5S ginagawa 6S. Tapos yung pang-anim na yan, yung 6th element is safety. So, mag-emphasize tayo sa bawat isang S na to. Pero di kasama yung 6S, which is yung safety. So, simula tayo sa sort. Sort, or seiri in Japanese, yung pinanggalingan niyang word. So, keep only necessary items in the workplace. So, sinasabi dito is yung mga kailangan lang sa workplace, sa environment na yun, is yun lang dapat yun nandun. Hindi yung kung ano pangkalat, basura, hindi naman kailangan. So, example dito is ito sa makikita natin sa PowerPoint, yung mga boxes, pakalat-kalat, kung ano-ano pa yun nandito. So, meron ditong malaking can or gallon. So, di naman kailangan nyo sa workplace. So, pwede natin tabi, tapos yung may drawer dito. Kung files mo to, hindi siya kailangan dito. Or, pwede siya isama dito sa mga boxes.
Tapos yung mga boxes na to, yung iba, alalaman-laman or konti lilaman, pwede naman isama-sama to para makatipid pa ng space. Pwedeng example pa dito is yung sa storage ng grocery store. Sa storage ng grocery store, merong mga box doon, madami na mga laman, yung iba puno, iba hindi. So, pag kami nakita doon na sa isang box, kunwari yung isang box is ang puno niya, maximum capacity or original capacity niya is 100 pieces na item. Ngayon nakita mo, 5 lang yung laman niya. So, nasayang yung space kasi imbis na 100 yung laman, 5 lang yung laman, tapos yung box, kumukonsume pa rin ng space, parang 100 siya, pero 5 lang talaga yung laman. So, pwedeng gawin dito is kung may 5 laman, ilipat mo to dun sa may tabi ng mga kasamahan niya. Tapos, pwede mo na itabi yung box, sama mo dun sa mga lalagyanan ng box. So, ngayon, nakatipid ka ng halos 95% na space kasi 100 nga, tapos 5, tinanggal mo yung 5 piraso, nilipat mo, tapos yung box na wala nang laman, yun, yun yung dating 95% is walang laman, ngayon, natanggal mo na, na-eliminate mo na, nakatipid ka ng space. So, yan. Sort, keep only necessary items in the workplace. Kung ano lang yung kailangan sa wala sa lugar. Yun lang dapat yun nandun. Next is set in order or Seiton. Arrange items to promote efficient workflow. So, sinasabi dito is yung mga gamit-gamit dapat nakaayos in order, categorized by color, shape, size, or kahit ano pang category. Dapat nakaayos sila or magkakasama sila para mas madali and mas efficient yung workflow. Pagka kailangan ng iba, mahanap agad nila. Tapos pagkatatabi nila nasa recognizable place or makikita agad ng iba. So, example dito is scenario na ikaw, sa kada umaga gumagamit ka ng knife. Tapos, yung knife mo na yun, nakasama sa spoon, fork, or sa iba pang kitchen supplies. Ngayon, nakahalo doon. Ngayon, kada bubuksan mo yun, kukunin mo, hahanapin mo muna bago mo makuha. Kasi, ayun nga, nakakahalo. Ginagamit mo din yung iba, binabalik mo din doon. So, natatabunan minsan yung knife. Or everyday natatabunan. Kasi, alright, una mo ang gagamitin knife sa morning. Tapos yung iba pa, spoon, fork, nalagay mo na matatabunan siya. Ngayon, hanapin mo pa kada umaga. Ngayon, nakakabagal siya, nakakasayang siyang oras. So, pwedeng gawin is drawer na yun sa cabinet, pwede mo lagyan ng divider. Sa unang divider, lagyan mo lahat ng spoon. Second divider, lahat ng fork. Third divider, yung mga knife. Yan, pagbukas mo, makikita mo agad yung knife. Andun lang. Hindi mo na kailangan hanapin. Hindi mo na kailangan magsayang ng oras para hanapin yung knife. And para sa ibang tao din, mas madali sa kanila. Pag sinabi mo, andun yung kutsilo sa drawer na to, pakikuha nga. Ngayon pagbukas niya, hindi na niya hanapin. Kukunin niya agad. So, mas efficient. Imbis na kakalkalin pa niya para lang mahanap. So, set in order. Ayusin yung mga gamit para mas efficient yung workflow. So, next is shine or say so. In the work area, so it is neat and tidy. So, sinasabi lang dito, nilinisin yung mga gamit para malinis and maayos. So, ang shine, ayun nga, say so, linisin natin yung mga gamit para hindi nakakalat, maayos tignan, and mas madaling identify. I mean, pwede example dito siguro is, area, mga boxes, storage area. Ngayon, madumi yung mga boxes. Di naman linis kasi ginagamit lang yung mga nandun sa box, yung mga nasa loob. So, pwede natin linisin yung mga boxes para makita yung mga label. So, mas madali siyang i-identify na magiging efficient din. Hindi yung check mo pa sa box, saan ba dito yung kailangan ko. So, pagka malinis yun, isang tingin mo lang, ito agad, makahanap mo agad. So, tsaka nakaka-promote din to sa efficiency ng workflow sa pamaraan na mas presko kumbaga. Kasi pagka malinis yung lugar,
parang mas presko siya sa pakiramdam ng tao. So, hindi siya parang nakaka-suffocate. Tapos pagka may kalat din kasi, nagiging pronto sa more dumi, more kalat. So, pwedeng magka-infestation or ano man na animals ang mag-ipon-ipon or mamahay. So, delikado yun sa workplace. So, ayun nga, shine. Clean the workplace area para malinis and yan nga, neat and tidy. Next is standardize or set standards for a consistent, organized workplace. So, sinasabi dito is dapat may standards tayo sa workplace natin. Example is, bago umalis sa workplace, lilinisin yung mga gamit. Tapos pagpasok, i-check kung maayos pa rin, may nagulo, or may nagalaw, ayusin natin. So, pwedeng scenario dito siguro is, okay, may manggagawa. Ayun, dalawa silang manggagawa. And, pero isa lang toolbox sila. And, si manggagawa 1, worker 1, ginamit yung screwdriver. Tapos yung nangyari, ginamit niya. Tapos, tinabi lang niya sa gilid niya, hindi niya binalik. So, si worker 2, nung hinahanap na yung kailangan niya, yung screwdriver example, hindi niya mahanap, hinanap pa niya. Tapos, tsaka niya pinuntahan pa si worker 1. Para pagka malayo si worker 1, malayo, sasayang pa siyang oras. Imbis na yung pagkapunta niya sa toolbox, kunin na lang niya. So, pwedeng standard dito is kada gamit sa scenario nito, pag gamit ng worker 1, babalik niya dun sa pinagkuhanan niya. So, ayun, standard yun. Para mas efficient yung workflow, tas consistent and organized nga. So, ayun, standard natin na pagkagamit, babalik. Para pag kami humanap na iba, andun na lang kukunin, hindi na maghahanap. Hindi ka na pupuntahan para tanungin, para iabot sa'yo yung gamit. Mas efficient siya, mas mabuti para sa karamihan. So, lastly is sustain or shitsuke. So, maintain and review standards. So, sinasabi dito is maintain. Dapat consistent to yung mga ginagawa na to. Yung sort, set in order, shine, standardize. At chinecheck to kung nasusunod pa ba to mga ginagawa na to. Kung nasusort pa ba yung mga gamit, na magkakasama pa ba yung mga dapat magkasama, malinis ba yung mga paligid, yung mga gamit, at pasok pa ba sa standards yung mga nangyayari, mga ganap sa workplace, yung mga ginagawa ng mga trabahador. So, ayun, sustain, maintain, and review standards. I-check natin kung nasusunod pa ba yung mga kailangan, yung mga dapat gawin, or yung nasusunod ba yung 4 na S, or yung kabuuan na 5S. Okay. Ngayon naman, we will talk about JIT production or just-in-time production. Just-in-time production minimize the time, labor, and materials in manufacturing process. This system ensures that the goods are being produced only as they needed, tuwing kailangan lang. The desired outcome is streamlined production system that maintains a minimal amount on-site materials, minimal wait time in the production process, and small batch size. Alam ko naman na may mga idea na tayo just sa name pa lang na just-in-time production. Ito yung mga pagpuproduce ng product na mga maliliit lang yung batch size nila. Meaning, ginagawa nito na panatiliing maiksi ang oras ng paggawa ng isang produkto at sinisigurado na ginagawa lamang ang isang produkto kapag mayroon na umorder. Dahil dito, napapanatili na maiksi lamang ang paghihintay ng customer sa lahat ng oras. Halimbawa nito ang mga pagkain na niluluto lamang kapag in-order na. Kaya't ang mga nakahanda ng ibenta ng produkto ay mayroong lamang maliit na bilang upang mapanatili na bago ang produkto na inaalok ng mga ito.
And this, the JIT production uses the principle of pull system. Pag-usapan naman natin ang mga mabubuting epekto nito. Dahil maliit lamang na batch ang ginagawa, maliit na kapital lamang din ang kailangan upang patakbihin ang business na ito. Hindi na rin kailangan ng malawak na pwesto o malaking imbaan ng stock dahil hindi naman ito nangangailangan ng maraming stock upang mapatakbo ang negosyo alinsunod sa JIT production. At syempre, meron din itong negatibong epekto. Kadalasan na yung pagkakaroon ng problema sa paggawa dahil maliit na aberya lamang ay malaki na ang epekto dahil tumatakbo ang paggawa ng produkto kasabay ng oras at kasabay ng pagbebenta. Madalas din ay ang pagkakaroon ng order na maramihan dahil kaunti lamang ang kayang gawin ito o kaunti lamang ang nakahandang produkto. Magkakaroon ito ng chain reaction at maapektuhan ang lahat ng mga susunod na bibili, maging yung bumibili, dahil sila ay maghihintay ng mas matagal kumpara sa normal. Ngunit ang ganitong pagkakataon ay normal na at madalas ay nasusolusyonan naman sa magandang usapan at sa galing ang pakipag-usap ng tiga-benta. Halimbawa nito ay babalik-balikan mo yung customer mo na umorder ng marami upang ipaalam sa kanya kung ilang minuto pa ang hihintayin niya para matapos gawin yung in-order niya. Okay, so next ay ang pull system. A pull system is a method for controlling the flow of resources through a process. The goal of such a system is to replace only what has been consumed at the optimal time. So, ang pull system daw ay isang method dun sa production na kinokontrol yung flow ng mga resources through a process. So, yung process na yon ay tsaka palang pag may nakuhang item or may na-consume na item or resources doon sa parang inventory within doon sa production line, ay tsaka palang i-replace or magpo-produce ulit ng another item para i-replace yung na-consume or yung nakuhang item na yon. It is called pull system because resources are pulled into the pipeline only as they are needed or requested. This differs from a push system which attempts to use a forecast and schedules to drive the flow of production. So, kaya daw siya tinawag na pull system kasi nga parang nagpo-pull ka, di ba? Kukuha ka ng item or resources dun sa parang inventory within dun sa production line nyo. Then, tsaka pa lang magpo-produce or i-replace yung item na nakuha na yun. Kasi parang hinihila mo nga siya, diba? So, hindi katulad ng push system na kunwari, magpo-produce ka ng 10, then lalagay mo siya sa doon nga sa inventory or bibigay mo na siya sa susunod na production line, then hintayin mo ulit na parang kunwari, ay konti na lang, ilang items na lang. So, magpa-produce ka ulit ng 10, then ibibigay mo ulit yun, which is hindi ganon ka-efficient. Kasi nga, yun nga, parang pahinto-hinto, parang gumagawa lang ng 10 batch, then saka mo pa lang ibibigay. Hindi katulad sa pull system na saka kagagawa ng isa pag nakuha na yung isang item na nandun sa inventory. So, this system requires constant and precise monitoring of demands which is done using Kanban. So, yung system daw na to, kailangan constant and precise yung monitoring ng demands. Yun nga, kailangan tinitignan mong mabuti na ay, nakuha na pala yung isang item, gagawa na ulit ako or magpo-produce na ulit ako para i-replace yung item na yun dun sa inventory o dun sa production line.
So, ginagamitan siya ng Kanban para precise yung pag-monitor or yung demands. Yun. Kanban signals or visual controls are used to trigger material and information movement or production execution through the full system. The goal for this system is to support continuous flow, make one, move one. So, yun nga, ginagamitan siya ng Kanban, then signals or visual controls para mag-trigger sa pag-produce ng product na i-replace doon. Pag yun nga, kunwari, nakita or nag-signal na kumuha na ng isang item or mga maraming item kasi nga, kunwari, marami yung pinoproduce, ganun. Tsaka, magti-trigger yon para gumawa ka ng pang-replacement dun sa inventory, na dun sa nawalang item or yung na-consume na item. So, sinusupport na yung continuous flow, make one, move one. So, yun nga, gagawa ka ng isa, then i-move mo yun, ibibigay mo na siya sa next production na o dun sa inventory. Kanban pool system is a way of synchronizing the material and information flow of disconnected process to enable just-in-time production. So, ayun, Kanban pool system or pool system, tinawag na Kanban pool system kasi nga ginagamitan siya ng Kanban. So, mamaya i-discuss yung Kanban na yun and yung continuous flow na yun, yung make one and move one. So, yun nga, yung pool system daw ay isang way para ma-synchronize yung mga pag-produce ng materials and information flow sa mga disconnected processes para ma-enable yung just-in-time production. Kasi nga, di ba, kunwari, may yung isang part ng process mabilis, then yung isa naman mabagal, then yung susunod naman nun medyo mabilis. So, hindi magsisynchronize yung pag-produce ng resources or ng product. Kasi nga, sa unang part, di ba, kunwari, makakagawa siya ng marami. Ngayon, yung sa susunod na part, hindi siya ganun makakagawa ng marami kasi nga, mabagal siya. So, magi-stop yung nagagawang materials or resources ng unang process, ganun. So, yung isa naman, hindi agad makakagawa kasi nga, mabagal. Yung pangalawa, matagal siyang mag-produce, kailangan na agad niya, ganun. Hindi synchronize. So, ginagamitan ng full system para mag-synchronize yung production and ma-enable yung just-in-time production na diniscuss kanina. So, next naman is di-discuss yung continuous flow, make one, move one. So, yung typical ay yung may tinatawag na push process, batch and push process, make 10, move 10. So, yung ginagawa dito, kunwari sa unang process, ayun, 10 minutes, 10 items, then sabihin na natin 1 minute per item or per piece yung time na kailangan magawa yun. So, gagawa ka ng 10, so 10 minutes yun. So, after magawa lahat ng 10 na yun, tsaka palang ibibigay dun sa B sa susunod na process, then 1 minute ulit kada piece. So, ipaprocess niya yung 10 piece na yon. So 10 minutes ulit after pag palang natapos yung 10 items na yon, tsaka palang niya ibibigay dun sa C. So another 10 minutes ulit kung 1 minute and per piece yung process. So magko-consume ulit siya ng 10 minutes para ma-process ulit lahat yon. So total 30 minutes yung ma-consume mo para lang ma-produce yung 10 items yun. Pero dito sa continuous flow, make one, move one, so gagawa ka ng isa, then i-move mo yun sa susunod na process, mas mabilis yun. Kasi nga, kunwari gagawa ka ng isang process, ay ng isang product, then ibibigay mo na agad yun pagkatapos doon sa susunod na process sa B. Then, habang ginagawa yon, habang pinaprocess yon or ginagawa,
pwede ka na agad magsimula ng another process, pwede ka na agad gumawa ng panibagong item. So, habang ginagawa yun, ginagawa mo tong yung pangalawang item na to, then pag natapos yun, 1 minute lang, ibibigay na ulit mo yun sa kabila, then yung B naman, ibibigay niya yung nagawa niya or yung natapos ng process dun sa C. So, habang nagpa-process yung dalawa na yun, pwede na ulit ako gumawa ng isa. So, 1 minute lang ulit, bibigay ko na ulit doon sa B, tapos doon susunod yung C. Natapos na niya yung isang process, so 3 minutes lang nakatapos na kami ng isang piece. Then pag nagtuloy-tuloy yon hanggang sa maka 10 piece kami, 12 minutes lang yung makukonsume. So less than kalahati, di ba? Or halos mga nasa 40% lang yung nakasave ka ng mga 28 minutes, di ba? Ay, 18 minutes. So, ang laki ng difference. Kung isa-isa lang yung gagawin mo, hindi yung parang per batch, saka mo palang ibibigay. Maghihintay siya ng 10 minutes bago mo matapos yung isang batch na yun. Ganun. So, mas matagal yan, 30 minutes. Then, next naman is push system versus pull system. So, differentiate lang yung dalawa, push system, pull system. So, yung push system, make all we can just in case, make to stop. So, dito parang gawa ka lang ng gawa hanggang sa maka-stop ka na, ganun. Yung production is approximated, so hindi mo sure kung gano'ng kadami yung kailangan, basta parang gawa ka lang ng gawa hanggang sa tingin mo may enough na, then parang pag nakita mo na ay ang konti na lang, isa na lang, dalawa na lang, gano'n yung product, then nakagagawa, kaya lang per batch. So parang yung kanina nga 10 minutes kang gagawa, then saka mo palang ibibigay, ganun, or lalagay dun sa inventory. So, naiipon yun. Maraming nasasayang kasi nga, naiipon niya yung inventory mo, then aksayado pa sa oras. Pero dito sa pull system, make what's need when needed, make to order. So dito, gagawa ka ng isa, then ilalagay mo na agad dun sa inventory. Then pag napansin mo, ay napuha na yung isang product or resource, gagawa ka ulit, magpa-process ka ulit para ma-replace yung nakuhang resource, ganon. So hindi yung parang pahinto-hinto na per batch. Dito, yun nga, tuloy-tuloy, then precise, kasi nga nakita mo ay kulang na ng isa. So magpo-produce ka na ng pang replacement doon. So based on actual consumption, so yun nga, parang nakita mo kulang na, so gagawa. Then inventories are low, so kahit kunwari 5 lang yung nasa inventory, kasi nga mapapansin mo yun ay isa lang na isa, yung nawala yung isa yun, so papalitan mo agad. Then yung waste na re-reduce kasi nga konti na lang yung nasa inventory, hindi siya nag-i-stock, ganon. Hindi din sayang sa oras kasi nga mabilis lang, di ba? Makikita mo lang ay wala na yung isang product, gagawa ka na lang ulit para ma-replace yung product na yun na nasa inventory, or ibibigay mo na lang agad dun sa sa next production line. So ganon lang. Kanban. Kanban is the Japanese word for sign, which is an inventory control system used in just-in-time or JIT manufacturing to track production and order new shipments of parts and materials. It was developed by Eiichi Ono, an industrial engineer at Toyota. So yung Kanban is galing sa Japanese word na sign, na inventory control system siya na ginagamit sa chip manufacturing system para matrack yung product at order. So again,
Ang nag-develop nito ay ang industrial engineer ng Toyota na si Daiichi Ono. So, tuloy lang natin. The Kanban system can be thought of a signal and response system. When an item is running low at operational station, there will be a visual cue specifying how much to order from the supply. The person using the parts make the order for the quantity indicated by the Kanban, and the supplier provides the exact amount requested. So basically, the Kanban system pwede sabihin signal or response system. Because when the item is running low, may dadating agad na queue kung ilan yung kailangan order from the supply. So yung person using the parts, yun naman yung nagbibigay ng order for the quantity. And the supplier naman, siya yung nagpo-provide ng exact amount na kailangan. So dito sa diagram na to, makikita natin yung production instruction na kailangan ng customer process na nag-assembly. Then, dito natin makikita yung production ng Kanban tsaka yung withdrawal. Yun, yung pag-withdraw ng item. Then dito naman sa production Kanban, yung pag-supply ng process to replenish the item. And dito naman sa Kanban pull system, dito mabivisualize natin sa diagram na to na yung downstream operator, siya yung kumukuha ng item, then papalitan agad ni upstream operator. So dito parang ganun nga lang din na kapag may kinuha sa Kanban system, mapapalitan agad ito. One of the example of this is yung mga linalagay natin sa sticky notes na yung mga to-dos mo. Then kapag nagawa mo na or nabuo mo na, ilalagay mo is done na ganun. So, denote your to-dos and move them to done once they are finished. So, another example nito is mga local fast food natin. Mga local fast food shop like Jollibee or McDo na their production only happens when a customer places the order. So, yun. So, para naman sa next topic, pag-usapan naman natin is about the Six Sigma. So, before we start, determine muna natin what is Sigma. So, Sigma is a statistical concept that represent how much variation there is in a process related to customer specification. So, ang Sigma daw ay ginagamit para mas ma-sure natin o matiyak natin na yung produkto or serbisyo na binibigay natin ay naayon sa hinihingi ng customer or para mas masatisfy natin yung ating customer. So, Sigma value is based on defects per million opportunities or DPMO, and Six Sigma naman is equivalent to 3-4 DPMO. The variation in the process is so small that the resulting products and services are 99.99 defect free. So, if ma-apply daw natin Six Sigma, ma-sure natin na yung ating products or basta ating company is magkakaroon ng 99.99% defect free. So, next slide, sinasabi lang dito na reducing variability is the key to understand Six Sigma. So, bawasan lang daw natin or sa pagbawas ng variability, mas maintindihan natin kung ano ang Six Sigma. So, let's now define what is Six Sigma. So, Six Sigma is a data-driven methodology that provides tools and techniques to define and evaluate each step of a process. It is a method that focuses in improving the quality of the process in the business structure, thus increasing the bottom line profit. So, Six Sigma daw is isang metodolohiya na gumagamit ng datos para mas masuri natin or mas
mapabuti natin isang proseso na ang goal is mabawasan nga yung mga defects para magkaroon tayo ng defect-free. So, kung walang defects, syempre, mas may improve yung isang company or mas mapapaganda, mas maibibigay natin yung full potential ng mismong company. So, for the history ng Six Sigma, it is started at Motorola Corporation in the mid-1980s when the company discovered that products with a high pass yield rarely failed in actual use, resulting in higher customer satisfaction. So, it is popularized by former GE or General Electric CEO Jack Welch commitment to achieving Six Sigma capability. So, he realized that $12 billion savings over 5 years. Wow. So, Six Sigma is a quality program that improves your customer experience, lowers your costs, and builds better leaders. So, sabi dito na if ma-apply daw natin yung Six Sigma sa ating company or sa kahit anong bagay, eto, specifically in the company or one business, mai-improve daw natin yung customer experience. So, mas mabibigay natin yung gusto nila. Siyempre, mas masasatisfy sila. Mas mag-i-improve yung company natin. Because customer, isa rin sa mga key partners ng isang business para mas mapalago or mag-run ito ng mas maganda. Siyempre, build better leaders and pinakamalaga is lower your cost. So, next is pag-usapan naman natin yung mga methodologies ng Six Sigma. So, meron tayo ditong first methodology na DMAIC. So, this method is used to improve the current capabilities of an existing process. So, this is by far the most commonly used methodology of Sigma improvement teams. So, we define DMAIC by D, which is define the problem. So, syempre, kailangan mo muna malaman kung ano ba yung problem ng isang company, kung ano ba kailangan mong gawin or masolusyonan para mas mabigay mo yung full potential ng company. So, next is measure, quantify the problem. By quantifying the problem, malalaman mo kung ano ba yung mas mahalaga mo na unahin na problema na kailangan masolusyonan. Kung ano yung mas mahalaga problema na need mo muna masolusyonan para mag-run yung business ng mas maganda. Siyempre, for A, analyze the cause of the problem. Siyempre, alamin mo kung saan ba nagmula or ano ba yung cause, ano ba yung pinagmula ng problema na yon para mas madali mo siyang malutas. Siyempre, I improve, implement, and verify the solution. So, dito ka na mag-iisip ng mga pwedeng solution para mas ma-improve nga yung mismong problem na yon. And control, dito sinasabi lang is maintain the solution. Kailangan ma-maintain mo na or hindi na ulit mangyari yung problema na yon. So, maintain means iwas na ulit para mangyari yung problem na yon. Kailangan ma-maintain yung solution na naisip mo. So, next methodologies naman is yung DMADV. So, this method naman is used when you need to create or completely redesign a process, product, or service to meet customer requirements. So, DMADV teams are usually staffed by senior managers and Six Sigma experts. So, ang pinakaiba lang ito sa DMIC is nagkaroon siya ng design and verify. But almost the same lang sila. So, the Six Sigma naman, so, dako naman tayo, magbigay tayo ng example ng DMAIC. So, here the example. A few months ago, a survey we conducted showed that the customer didn't like our company all that much. So, we decided to fix that. So, by using DMIC, aayusin daw natin yung problema na to. So, first, we define. So, in this space, we use a tool called Voice of the Customer or VOC. So, VOC represent the needs and requirements for our customers. So, define, alamin muna natin kung ano ba yung mismong problema, bakit hindi nagustuhan ng customer yung pamamalakad ng ating company or bakit hindi nila nagustuhan yung company na yun. Ito, nasulat natin kunyari yung mga na survey natin or nakalap natin. So, customer expected prompt delivery, the correct product selection, and a knowledgeable distribution team. So, after we define the problem, we measure. So, we wanted to determine why customer didn't like our company. So, we perform data collection. So, by performing data collection, nalaman natin na
we found out that we took 56% longer to deliver products than other competitors than other competitors. So ayan, by measuring what is the problem, nalalaman pa natin deeply kung ano ba yung mismong problema na kailangan natin malutas. So after na malaman yung problem na yun, so we began to focus on reducing the time between order entry and the final delivery of the product. So analyze dito na natin kung bakit nga ba nagiging mabagal yung pag-deliver ng isang bagay. So by analyzing, nalaman natin na pwedeng merong problema sa sales plan, so inaccurate sales plan, issues with the safety stock, issues with vendor delivery performance, or falling behind on the manufacturing schedules. So, ito yung mga pwedeng problema, or ito yung mga na-list natin na problema kung bakit nga ba mas bumabagal ang pag-deliver. So, after you analyze, punta tayo sa improve. So, improve, dito mo naisipan syempre ng solution. We began to focus on solving the solution we began having monthly reviews to ensure our in-demand product stayed in demand. So, ito yung isang solution na nagawa or naisip para dun sa specific problem. So, another thing we focus on was what to order and provide the customer with the products they wanted. So, magpo-focus sila sa kung ano ba talaga yung gusto ng customer, kung ano yung gustong quality o ano yung gustong product, para mas masatisfy yung customer. In case na kahit mas mabagal yung delivery, maganda naman yung quality. Ganun. So, for control, syempre dito, we maintain na hindi maulit yung problem na yon. So, we created plans to monitor sales on our best-selling 30% of our products. So, each year, we will review how well the products did replace it with a different topic if was falling out of demand. So, to maintain the specific problem na mabagal nga ma-deliver, hindi satisfy yung customer, magre-review sila each year kung ano ba yung mga demand na lang na gamit or mga bagay na pwedeng magamit ng tao. So, pag in demand na, syempre, ibahin mo na yung gamit na pwede mo ibenta. So, punta na sa mga demand na bagay para may mas magandang maging outcome yung company mo. So, here, other example naman to ng DMIC. Ito naman is about non-business. So, ibig sabihin na to, si DMIC is hindi lang about business natin pwede magamit, kundi pwede rin natin magamit kahit saan. So, eto. So, ang pinaka-problem natin is cleaning the garage. So, imagine you want to clean up your garage so you can fit a new motorcycle inside. So, you could use lean methods to accomplish this method. So, first, we identify the scope of the cleaning project. So, imbis daw na linisin mo yung buong bahay, doon ka nalang maglinis sa garage mo, which is yun pa lang naman yung kailangan mo para mailagay mo yung new motorcycle na gusto mo ilagay doon sa may garage mo. So, define the problem lang. Ang problem lang dito is you need a space sa new motorcycle mo. So, kailangan mo lang linisin yung garage. So, pace of the square footage of the overall garage and of the open floor space. Set a goal for required amount of open floor space. So, pwede mo raw i-measure kung gaano like need mo na space para yun lang muna ilinisin mo para mas mapadali. Or, yun mas mapabilis yung gusto mo mangyari na mailagay nga dun yung new motorcycle mo. So, analyze is understand the types and amounts of materials currently in the place and at the available storage location. Improve, use lean tools to execute cleaning and organizing, including removing unessential materials. Install improved vertical storage facilities to minimize floor space. So, to maximize the space na meron ka raw, pwede mong gawin is alisin na yung mga bagay na hindi naman kailangan doon. And to improve more pa, pwede ka raw mag-install ng mga vertical storage. So, imbis na mga nasa baba lang yung mga gamit mo, pwede ka mag-install ng mga cabinet na sa pader nakadikit. So, pwede ka rin maglagay ng mga gamit para mas ma-maximize mo yung space na meron ka. Siyempre, control is maintain lang. And so, para ma-maintain mo yung cleanliness doon sa storage mo,
pwedeng lagyan mo siya ng mga labels. So, para kunyari may ibang gagamit, is doon lang rin ibabalik. So, alam din nila kung saan ibabalik. Parang ano mo siya, isort mo siya kung saan siya mas magandang tignan. Para mas malinis na rin and mas ma-maximize may space. Para, for example, in future, gusto mo rin maglagay ng bagong motorcycle, is mas madali na lang sa'yo. So, the Six Sigma Toolbox, ito naman is yung mga ginagamit lang rin na proseso or mga way para mas malaman natin or mas ma-improve yung problem, mas malaman yung problem, and syempre, mas malutas lang, mas madali. So, sa toolbox, meron tayo analyze of various or ANOVA, box plots, brainstorming, cause-effect diagrams, correlation, and regression, design of experiments, graphs, and charts. So, ito madalas na ginagamit para mas madaling ma-identify yung mga problem. For short, mas madali siyang masolusyonan. Histogram, hypothesis testing, Pareto's analysis, process capability studies, process control plans, process flow diagrams, quality functions deployment, response phase methods, scatter diagrams, standard operating procedures, statistical procedures control. So, the Lean Six Sigma. So, we define now the Lean. Focuses on eliminating waste, thus improving speed and efficiency. So, si Lean, for short, ito lang yung inaalis na lahat ng waste or mga bagay na hindi naman na kailangan para mas mapabilis yung pag-process ng isang product. Si Six Sigma naman is nagpo-focus on process improvement by eliminating defects, thus improving quality. So, by reducing or eliminating as in mga defects, mas na-improve natin yung quality overall ng isang product. So combining the two, which is called the Lean Six Sigma, it solved all the issues within a system, thus ensuring profits for business. So, pag daw na-apply natin yung Lean Six Sigma sa business o kahit sa anong bagay, so specifically sa business, ma-ensure natin na magkakaroon ng profit yung business or magkakaroon ng mas mataas pa na profit, mas mailalabas na yung full potential ng isang company or ng isang business. So last, we talk about the benefits of the Lean Six Sigma. So kapag na-apply natin yung Lean Six Sigma sa ating business, syempre magkaroon tayo ng increase in profits. So usually naman yun naman talaga ang gusto natin mangyari. So sa isang business, syempre pinakamahalaga ang profit. So may Lean Six Sigma, may increase ang profit. Employee development, which is isa rin sa pinakamahalaga dahil ito rin ang isa sa mga nakaka-apekto sa ating company. So kapag may mga tayo na employee, mas pangit ang pag-run ng company. So by this Lean Six Sigma, magkakaroon ng employee development, mas ma-increase yung skills nila, may lalabas yung mga galing nila, syempre mas magaganda yung company. Reduce error, syempre yun naman talagang goal ng Lean Six Sigma is ma-reduce yung error. So by that, may improve yung company. Standardized and simplified process and value to customer. Ang pinaka gusto rin ng effect ng isang business is yung ma-ensure nila na nasa-satisfy nila yung customer nila. Dahil ito rin ay isa sa key partners nga ng isang company para mag-be successful and ayun, mas ma-improve. And lastly, for last two slides natin, again, yung mga quotes ni Warren Buffett, which is risk comes from not knowing what you're doing, and Richard Branson, a business starts small. So that's all. Thank you for listening. I hope may natutunan kayo sa amin.